Samantala, malamig ang naging pagtanggap ng grupo ng employers sa panukalang 200 pisong umento sa sahod sa pribadong sektor. Giit nila hindi raw ito patas para sa mga nasa informal sector at mas maiging hayaan na lamang ang Regional Wage Board na pangunahan nito. Magbabalita si Kyle Bulyas. Dapat isaalang-alang ng Kongreso ang magiging epekto oras na maipatupad na ang 200 pesos na legislated wage hike. Ito ang sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma kaugnay ng isinusulong ngayon sa Kamara na dagdag sahod sa mga manggagawa. Paliwanag ni Laguesma, dapat tiyakin ng pamahalaan na mayroon pa ring balanse upang makaagapay ang mga manggagawa sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin habang patuloy na lumalago ang mga negosyo. Ang posisyon naman po ng DOLE ay hindi nagbabago. Ang amin pong tungkulin dahil ang yung mandato at saka power na mag-legislate sa Kongreso, hindi po natin yan pwedeng mapakialaman. Ang amin pong mandato, magbigay ng technical inputs upang makita naman at mabalanse po rin yung mga pagtatalakay kasi alam naman niyo ang medyo sensitivity ng Department of Labor and Employment, lagi pong naghahanap ng balanse para matiyak po natin na ang mga negosyo, ang mga trabaho patuloy na lumalago at sana matagdagan pa yung dekalidad na trabaho. Samantala, hindi naman sang-ayon ang Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines sa naturang wage hike. Ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., tanging ang mga nasa formal sector lang ang makikinabang rito, habang mapag-iiwanan pa rin ang mga nasa informal sector tulad ng mga magsasaka at mangingisda. 16% lang pagka nagkakaroon legislative wage board ang bebenefitan. Yung 84%, karamihan nun, wala naman mga employers. So, sino magtataas sa sweldo nila? Yung farmers, hindi naman lalaki ani nila dahil nagtaas ang wage board. Yung Fisher Fox, hindi naman lalami yung huli nila. Yung mga small business, At 90% ng ating enterprises, micro. Na hindi, kahit pambayad ng 13 month, wala. Binigyang diin din ito na katulad ng sinasabi nila Pangulong Bongbong Marcos, dapat hayaan na lamang ang mga Regional Wage Board na mag-asikaso nito dahil doon ay nabibigyan lahat ng representasyon. Bukod dito, sinabi rin nito na kapag sa Kongreso pinag-uusapan ng wage hike, napopolitika lamang ito at tila ay nagpapapogi lamang umano ang ilang mga mambabatas dahil malapit na ang eleksyon. Samantala, sinabi ng DOLE at ng Employers Confederation na ang wage hike ay magdudulot ng chain reaction. Oras anya na itaas ang sahod, ay posible itong ipasa sa mga consumer sa pamamagitan ng pagtataas din ng presyo ng mga bilihin na tiyak naman makakaapekto sa inflation ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.